Hi, my name is Jeremy. I'm not a doctor, I'm not a health professional. I talk about anxiety disorder based on my psychology background and my cognitive behavior therapy certificate from CBT Australia. So I'm just using this tech talk para dalawa yung birds, no, in hitting one stone. Magla-live kung may tanong, sasagutin ko. Kung wala naman, parang iti-treat ko to as if like my regular YouTube video creation. So, ano ba yung gusto kong i-discuss today, no? Yung mga dumadating dyan, kung may tanong kayo, this is about mental health, no? TikTok live. Pero, I would go on with my video to post this actually dun sa aking isang channel. Ngayon kung may tanong, then okay. Kung wala, edi okay lang din. Okay? So, ano ba yung pag-uusapan natin today? Kasi, parang gusto kong i-summarize lahat, no? ng kung ano ang nangyayari sa tao may anxiety, even depression, kung madadaanan ko. But, minsan may mga kapareho lang kasi gaya niya, mali pag-iisip. That could make you depressed or that could make you anxious. I'll start with the anxiety symptoms. Tsaka yung mga belief, no? Siguro sa anxiety symptoms muna, guys. Saan yung spray? By the way, ako yung namamalansya, so talagang multitasking na ako ngayon. Saan yung spray ko? Ayun. Okay, let's start with the anxiety symptoms. Yung hirap sa paghinga, yung mabilis sa takbo ng pag-iisip, yung paninigas ng muscle, hilo, nausea, yung parang nasusuka, may bara sa lalamunan, yung pakiramdam, depersonalization, derealization, yung parang nawawala ka sa realidad, parang panaginip, extreme fear, no? Extreme fear. Yun, no? So, bakit nangyayari yun? Nangyayari yan because of your fight, flight, freeze response ng katawan sa danger. Okay? Kapag excited tayo, kapag takot tayo, lumalabas yun. Pero syempre, pag excited ka, hindi mo pansin. Kasi excited ka, medyo positive. Pero kung wala kang ini-excite at ikay nanonood lang, nakaupo, wala kang ginagawa, nasa opisina, nasa school, pag lumabas yun, talaga nakakatakot yung mga feelings na gano'n. Okay? So, nakatakot yung mga ganong feelings. Ngayon ito tanong, para hindi ko na kayo pahirapan. Yung feeling na yon, hindi siya komportable. Pangit siya sa pakiramdam. But in reality, you are not in danger. Okay? You are not in danger. You are not in danger at all. Okay? Bakit? Kasi kung iisipin mo, ilang beses na nagulat ang tao sa kahit anong bagay, pwede sinadya siyang gulatin for fun, or nagulat siya sa isang aksidente, nakita niya sa labas, or muntik na siyang mamatay, muntik na siyang mahagip na sasakyan, muntik na siyang mahulog, at kung ano-ano pa. So if you see, nandun ka sa totoong danger, lumabas yung adrenaline na yon, yung, oy, kinabahan ako, di ba, ganun ka, uy, muntik na ako mahagip, kinabahan ako. Okay, ngayon ang tanong, kasi evidence tayo dapat namatay ka ba? Nung lumabas yung adrenaline na yun, muntik na ako namatay ka ba? Hindi at all. Maya-maya lang magsasubside na siya. Yun ang katibayan na wala tayo sa danger. You see? Kasi kailangan evidence Kasi yung pangit talaga na pakiramdam Pangit lang yung pakiramdam. Ito patatandaan ninyo magkaiba ang belief sa fact. Okay? Ano yung sabihin ng magkaiba yung belief sa fact? Hindi porket pinaniniwalaan mo ay fact na or katotohanan. For example, yung isa kong follower sabi niya, na-trauma kasi ako sa nangyari sa akin. Okay? Ang paniniwala niya na trauma siya. Okay? Ang paniniwala niya na trauma siya. So, sabi ko, tingnan natin muna maigi kung paano yung trauma nangyayari. Kasi alam niyo, lahat ng bagay, may criteria yan, no? Lalo na sa science. Parang ganito, hindi, siguro mas mahirap explain yun o ipaliwanag. Siguro ito na lang. Namatayan siya. Okay. Totoo rin naman to. Okay, namatayan siya.
Depressed siya ngayon, malungkot eh. Sabi niya, siguro kaya ako nagkaganito kasi namatayan ako. So, ngayon, parang hindi niya matanggap yung nararamdaman niya na namatayan siya. Okay? Sabi ko, hindi pwedeng ma-diagnose ang isang tao ng depression kapag namatayan siya. Bakit? Kasi normal yun. Normal na mag-grieve ka, na mag-depress ka. In fact, kailangan mo siyang pagdaanan, kailangan mo siyang i-process. Ngayon, kung ang paniniwala mo, kaya ka nakakaramdam ng mga ganung sintomas ay dahil actually sa namatayan ka, then it should be okay na malungkot, ma-depress, mag-grieve ka kasi may rason namatayan ka. Okay? Ang assessment, no, or pagda-diagnose ng taong may depression at anxiety, kailangan meron niyang duration. Dapat kunyari ang generalized anxiety dapat 6 months, depression dapat at least 2 weeks, tapos kailangan pumasa ka dun sa checklist na nawala na ba ng gana sa buhay ito. Pero kunyari hindi naman syempre namatayan ka, then normal yon. So dapat hindi tayo nagsastruggle. Kailangan lang natin na awareness na may rason kaya ako nagkaganito. And kailangan mo lang i-process yun. Kailangan mong gawa ng solusyon, o kung hindi man ng solusyon, kailangan ng acceptance. Di ba? Kasi paano mo gagawa ng solusyon ang isang death? Hindi mo naman mabubuhay yun. So ang gagawin na lang dyan is acceptance. But ngayon, gaano katagal yung acceptance? Yan ay didepende sa iyo. Okay? So, may mga, again, sa belief, at tandaan nito, importante ito, hindi porket pinaniniwalaan ninyo or belief is equals to fact. Kasi halimbawa, paniniwala mo dahil nagkakaroon ka ng mga ganong symptoms, kunyari, masakit ulo mo, may symptoms ka ng masakit ulo mo, yung belief mo, baka may cancer ka. So, wala sa'yo, paano ba yan? Wala kang, kumbaga, karapatan. Kasi ang makakapagsabi lang nun, yung mga medical test at doktor. Okay? Hanggat hindi sinasabi ng doktor, then wala ka pang cancer. Okay? Kailangan doktor lang at sa mga lab test. Kasi sa totoo lang, maraming simptomas sa katawan, lalo na sa tao may anxiety disorder, ang mag-iisip ng worst. Yan ang tinatawag na catastrophic thoughts or catastrophizing. Yan. Common yan sa mga taong may disorder, no? Yun. Sa June TV, gusto manampal ng kwintas. Okay. So, yun siya. Ano pa? Ayun, gusto ko lang reiterate sa inyo na hindi porket may sintomas ka at ginawan mo ng interpretation, totoo na. Hindi po. Kasi tao tayo. Okay? Sabi ko nga sa inyo, kung wala naman kayo sa totoong danger, hindi talaga komportable. Pero kung talagang nasa danger kayo, kakailanganin niyo yung pakiramdam na yon, yung mabilis na pagtakbo ng isip, paninigas ng muscle, hirap sa paghinga, kasi lahat yun may rason kung bakit lumalabas, no? Ibig sabihin, kung yung hirap sa paghinga kasi kailangan mo palang tumakbo at nire-ready ka na ng katawan mong tumakbo, kaya kailangan na ng oxygen sa katawan. Kaya yung katawan nagde-demand siya kailangan ko ng oxygen. Kasi nandun ka sa fight, flight, freeze response ng katawan sa danger. Okay? Ano pa? Ano pa yung mga kailangan natin ma-discuss? Again, guys, ang taong may anxiety disorder, highly sensitive. No? Highly sensitive. Ang dami mga pumapasok sa ba't ko naiisip to? Bakit ko nararamdaman to? Bakit ko apektado ako sa mga ganitong bagay? Bakit? Because you are highly sensitive. Ang rason yan kung bakit kayo nagkakaganon, kaya tapos biglang may papasok sa isip nyo, gaya nun, may isa akong follower, sabi niya, bakit tuwing nakikita ko yung matandang lalaki, naapektuhan ako. Kahit ano daw na matandang lalaki, naapektuhan siya.
Sabi ko, bakit? Anong ibig ba sabihin sa'yo pag nakakita ka ng matandang lalaki? Ayun nga, hindi ko maintindihan eh. Sabi niya. So, ang ibig sabihin nun, since hindi mo nararamdaman yung pakiramdam mo, how do I say that? Nag-a-associate ka na lang ng kahit anong bagay sa paligid mo para lang ma-justify yung mga takbo ng isip mo at nararamdaman mo. Kasi nga, wala kang idea at all. So, ang idea is, kapag highly sensitive ka, halimbawa, ganito yan, halimbawa, pumasok ka sa isang eskinitang mahaba, mga 1 kilometrong eskinita. Tapos yung eskinita na yon, kilalang delikado, dangerous. Tapos gabi, ang nakikita mo lang yung liwanag dun sa dulo ng eskinita. So isipin mo, magpasok mo sa eskinita, nakaganon ka na. Baka may lumabas dito bigla na whatever, baka mapahamak ako dito. So ikaw, nakaganyan ka na, tingin yung katawan na nakaganon, baka ganon, lagi ganon ka na, hypersensitive ka na, tumitingin ka. Tapos bigla may kumalabog, ay ano yun? Yung takbo ng isip mo, kumakalat na kung ano-ano mga pinag-iisip mo. So, yun yung nagpapa-worst ng iyong experience. Okay? So, ganun din yung nangyayari sa'yo kapag, bakit ako naapektuhan sa ganito? Bakit? Kasi, yung katawan mo is ready to save you. Okay? Kasi nga, heightened ka, kasi nga meron kang anxiety disorder. Normal yun. Normal, ibig sabihin, normal as symptoms, no? As criteria na ikaw ay heightened. Ganun siya. Okay? Are there questions? This is mental health discussion, no? Alam niyo, bigla-biglaan ko lang kasing ginagawa to. Yeah, no? Ilang kakarats yung, ano ko. Ano lang yan, 18. Talagang yung kwintas yung ano, nagustuhan mo ba? Sige. Ngayon, kung wala namang tanong, parang hirap para magtrabaho habang nagti-TikTok live, ano? Pwede rin, siguro. Isip na lang ako ng mga kung ano-ano. What else? Yun na, basta yun yung points natin. Belief does not equal to facts. Okay? Yung pinaniniwalaan mo, lalo na mali. Ang dami mong mga maling paniniwala. Yun na lang yung sample, yung sa blood pressure. Eh, diba? Ilang beses ko na inulit yan, pero hindi ko na maintindihan this time. Kasi maling paniniwala kaya natakot sa blood pressure. Good morning po. Diagnosed po ko ng minor depression anxiety. Took meds. Ask ko lang po, nabalik po ba yun? Pwede. Yeah. Oo. Pwedeng bumabalik. Pero ang kagandahan kasi, kung meron kang mga management tools sa anxiety at depression, then, madali mo lang din siyang matatanggal. Kasi ang tao, komplikado tayo eh. Depende rin niya kung paano tayo mag-interpret sa bagay-bagay. Okay? So, pwedeng bumalik. Depende. Halimbawa, kulang ka sa tulog. Pagod na pagod ka, wala kang pahinga. So, pwede talagang bumalik. But then, para lang mabalik ka ulit sa tingin mong wala kang depression at anxiety, is yung meron kang kung paano i-manage. Dapat meron kang kaalaman doon. Kasi mabilis lang din eh. Bumalis. Tapos sasabihin mo lang, acknowledge, uy, bumabalik yung depression ko ah. Then, alam mo gagawin mo. Halimbawa, kadalasan ng depression, hindi na lalabas yan, hindi mag-exercise. Yung iba, yung extreme talaga, hindi pa nga maliligo, di ba? Pero itong taong to, dahil alam niya, gagawin niya, mag-exercise siya. Kahit ayaw ng katawan niya. Kasi alam niya gagawin niya. So kapag nagkaroon na siya ng exercise, kasi nga exercise daw, parang katapat din ng antidepressant yan. Na every 30 minutes a day, pwedeng mangyari yon. Ay pwedeng ma-manage yun because of that. Okay, good morning. Hirap po talaga ako sa sitwasyon ko. Nasa bahay lang ako palagi. Baka kung anong mangyari. Ayan, yan yung sinasabi ko pa kanina na baka anong mangyari. Sige, sa tingin mo, baka anong mangyari? Gusto ba makipag-usap sa akin ngayon? She 22? Pwede ka mag-guess dyan para hindi ka lang type ng type. Pwede ka makipag-usap talaga. Pindutin mo yung guess. Better yan. Baka yung experience mo, matulungan din yung ibang mga viewers because of that. Sige, pindutin mo yung guess. Pag-usapan natin.
Pero wag itong diagnosis Huwag niyong kukunin ito. I'll just coach you on what to do. Importante pa rin na meron kayong doktor at psychiatrist. Kasi hindi pwedeng isang usapan lang. Okay? Sige, pindutin mo yung guest, usap tayo. Kasi baka yung sa pag-uusap natin makatulong din sa iba na makikinig. Alam niyo kasi kadalasan yan, common naman sa iba yung mga kaya may criteria na kapag ang tao ay nag-fall sa ganitong criteria, yun na, da-diagnose sila whether anxiety or depression. At anxiety, marami pa yan, Okay, ayaw mo makipag-usap? Sige, okay. Sayang to, mahal yung mga ganitong sessions. Ano pa? Ayun pindutin mo yung guest sa baba. Ganun, makipag-usap. Pipindutin mo yung guest sa baba. Hello, Darwin Grabilio. Good morning. Yan, ito na, may guest na tayo. Sige. Ayan. Okay, Hi, Shi. Good morning. Good morning po. Good morning. Sa lahat ng viewers, good morning. Sige, ano story natin, Shi? Ito kasi yung experience ko po. Kasi yung nagko-comment ako palagi sa iyo kasi yung yung experience ko. 8 years na ata to siya, sir, doc. Parang hindi na ako makalabas na mag-isa. Dito lang ako palagi sa bahay. Hirap. Para akong makukulap, hindi ko alam ano yun. Parang nilalamig yung lahat ng katawan ko pag umalis ako mag-isa. Okay. O, sige. Nagpa-blood chem lang, nagpa-medical po ako lahat. Walang result. Ano ibig sabihin ng walang result? Negative po. Negative saan? CT scan, blood chem, sa lahat, yung mga thyroid, lahat, ginawa ko na po. Okay. So sabi ng doktor, wala kang sakit talaga sa katawan? Wala po talaga daw. Naguluhan pa. Now po, 40. 40, okay. So matanong lang. Okay, so sabi ng doktor, very good yun. Wala kang sakit, abay, nagpa-CT scan ka pa pala. So, mas matindi pa yung mga test mo. Talagang walang nakitang sakit sa iyo, no? Naintindihan naman natin, no? Kung bakit lumalabas yung mga simptomas. Di ba? Sabi ko nga sa iyo, mag-imagine ka lang na mangga, mangangasim ka na, tama? Yes, okay? Mag-imagine ka lang ng masayang alaala. Magagaan yung pakiramdam mo, tama? Opo. So, yun. So, ibig sabihin, ganun ka-powerful yung brain natin. So, ibig sabihin, kung ano yung pumapasok sa isip natin, nagmamanifesta sa katawan. So, kung mag-iisip ka ng nakakatakot, then, matatakot ka. Lalabas yung nervous na yun, yung anxiety, yung fight, flight, freeze. Kung mag-iisip ka rin ng magandang alaala, naalala mo yun, halimbawa, kunyari, yung pinakamasayang araw ng buhay mo, mapapangiti ka kasi may epekto rin siya sa katawan natin. No? Okay? So yun. Okay, ngayon, ito tanong. Okay, dahil kasi ang nangyayari niyan, meron din tayo tinatawag na association, no? Yung takot mo, alam mo, meron tayong tinatawag na neuroplasticity. Ang neuroplasticity kasi,
napatunayan na yung brain natin ay nagde-develop ng, para lang sa ganitong usapan na para mas maintindihan ng lahat, nagde-develop tayo ng muscle for learning doon. Hindi siya muscle actually. Okay? Pero para lang maintindihan ninyo. Kumbaga kung mag-aaral ako magluto, no? Kung mag-aaral ako magluto ng adobo at ilang beses ako magluluto, magiging magaling ako sa pagluluto ng adobo. Sanay na ako kasi ilang beses in-embed ko sa brain ko 'yon. Ngayon, tatanungin kita, mawawala ba ang mo sa pagluluto ng adobo pag tumigil ka magluto? Okay naman. Teka, excuse me po Yan. Hindi ko narinig. Maingay sila, Dok. Oo nga. Hindi, ganito. Meron tayong neuroplasticity na tinatawag. So, ang ginawa mo kasi sa loob ng 8 taon, sinanay mo na yung sarili mo na matakot. Okay? Pero tatanungin kita, sabi mo baka mag-collapse ka. Sige, sa loob ng 8 taon, ilang beses ka na nag-collapse? Hindi pa naman. Oh, Kasi, pero 8 taon na ha, pero hindi ka pa collapse sa loob ng 8 taon. Hindi mo ba naisip na hindi totoo yung iyong iniisip? yun nga po. Yun nga, kasi 8 taon na may pruweba ka Hindi, di ba sabi ko nga kanina, hindi porket paniniwala mo ay totoo na or fact. Ibig sabihin, pero mo makatibayan ka na 8 taon. Ilang taon ba kailangan para mapatunayan mo sa sarili mo na wala naman talagang mangyayari collapse o pagkahimatay sa labas? Ilang taon ba kailangan mong hintayin para sabihin sa sarili mo, no? 8 taon na, kailan ka ba magko-collapse? Yung next kong tanong, kailan ba plano mo mag-collapse? Yun nga, Dok. Ngayon, kasi sinanay mo na, hindi ka na nga lumalabas, sabi mo So, ibig sabihin, binuo mo na sa utak mo na kapag lumabas ka, delikado ka. Pero, yun na nga, pero ang mali doon is, sa loob ng 8 taon, hindi pa nangyari na ikaw ay hinimatay. So, dapat, ang gagawin mo dyan, lalabas ka. Kasi hindi ka naman himatay sa loob ng 8 taon Malamang, naramdaman mo na yung worst experience mo doon sa paglabas mo dati. Pero ang tanong, hinimatay ka ba? Hindi naman. Yun nga. Meron bang worst na nangyari sa'yo nung lumabas ka? Yung tipong na-ospital ka talaga, inoperahan ka, nag-agaw buhay ka dahil dyan sa nararamdaman mo? Kaya nga, Dok, dito lang ako nagsustay na lang sa bahay. Yung ko na parang feeling ko yung parang nakasakay ka lagi ng yung barko. Para kang outbalance. Ano ba yun? Oo, pero ang ginagawa mo kasi avoidance. Habang ginagawa mo yan, lumalakas yan. Oo, ibig sabihin, kinayang mo yung buhay mo sa isang pag-iisip na hindi naman totoo. Okay? So, sa sample lang kita, lagi ko itong binibigay na sample. Kapag ba ikaw ay tinawagan, may nag-text sa'yo. Okay, sabi sa'yo, uy, nanalo ka ng 1 million. Pero bago ka manalo ng 1 million, padalan mo muna ako ng 1,000 pesos. Magpapadala ko ba ng 1,000 pesos sa akin? Nandiyan ka pa ba? Dito pa po. Oo. Kunyari, may nag-text sa'yo, tinext kita, uy, nanalo ka ng 1 million pesos. Pero bago ka manalo ng 1 million, padalan mo muna ako ng 1,000 para makuha mo yung premyo mo. So, magpapadala ka ba ng 1,000 sa akin? Siyempre, hindi pa. Bakit? Ayaw. Nakan ba yan? Ano bang maganda doon? Bakit sa utak mo, sinasabi niya, sa loob ng 8 taon, magko-collapse ka pag lumabas ka, magko-collapse ka pag lumabas ka. Hindi mo pa ba naisip na niloloko ka lang ng utak mo? Parang ganun, Oo nga, tapos tingnan mo,
pati buhay mo apektado na, hindi ka na lumalabas. Kasi ang tawag dyan, avoidance. Common yan sa mga taong may anxiety disorder, yung avoidance, kasi hindi nila naiintindihan kung ano yung nangyayari sa kanila. Ang katotohanan lang naman dyan is, yung nararamdaman mo, hindi delikado. Kahit ano pa yun. Okay? Kahit ano pa yung nararamdaman mo. Halimbawa, papatunayan ko sa iyo, ha? Malamang nagulat ka na sa buhay mo, di ba? Nagulat ka na ba sa buhay mo? Yung, uy, pwedeng sadya, ginulat ka ng kapatid mo o ng kung sino man. Opo. O kaya, saan ka ba? Taga saan ka ba? Taga Mindanao po ako, Dok. Okay, malakas, kadalasan lumilindol sa Mindanao, di ba? Hmm. Tama? Para kasi, opo. No. Para Ngayon, kasi pag blanco kasi lumindol, po. Mm. hindi, tanungin mo lang kita, pag lumindol sa Mindanao, natatakot ka ba hindi? Siyempre, takot din po. Okay, nung natakot ka nung lumindol, anong pakiramdam ng takot na yun, nung lumindol? Nahihilot saka yung kinakabahan po. Okay, pagkatapos nung araw na yon, nung lumindol, anong nangyari sa yung masama? Sinugod ka ba sa ospital? Inoperahan ka ba? Hindi, wala naman po. Correct. So, ibig sabihin na ebidensya tayo na yung nararamdaman na yon ay hindi delikado. Hindi totoo. Naintindihan mo? Opo. Ayun. So, ngayon, bakit kasayangin mo yung buhay mo na hindi ka nalalabas dahil sa yun? So, ang gagawin mo lang dyan is intindihin siya maigi at punuin mo ng kaalaman yung isip mo kasi sayang yung buhay natin. Pero mo, 8 taon ka na, sabi mo. Diba? Kaya importante yung mga tulong ng professional kasi alam nila talaga kung paano gagawin dyan. Okay? Tanong ko lang po, saan ba yung saan nanggaling yung mga anxiety? Bakit nagkaganito? Sa takot mo. Kasi naka-experience ako nahulog ng noon. Survivor ako sa nung nalunod yung barko. Hmm. Tapos parang 4 hours ako nakalutaw sa sa dagat. Okay. Pwede dun. Pwede rin dun. Tapos wala akong life jacket noon. Kaya Oh, wow. oo. Buti nag-survive ka. 4 hours. Ang grabe. Ang galing mo. Iwan ko nga. Hindi ko rin may Pag kinukwento mo ngayon, nararamdaman mo pa rin ba yung takot na yon? Hindi naman ako literally natakot kasi sanay naman ako lumangoy nung bata pa ako. Okay. Ngayon, kung sa tingin mo, hindi ka naman apektado doon, edi hindi yun yung rason kung bakit ka may anxiety. Hindi pala. Baka sa Pero, tenga. sa ibang tao, pwedeng yun yung rason. Depende kung paano mo siya tinitingnan. Halimbawa, ngayon, sinasabi mo natatakot ka ba habang kinukwento mo ngayon sa akin yan? Nanunumbalik ba sa iyo yung alaala na yon at ikaw ay bothered? Sabi mo, hindi naman kasi sanay ka naman lumangoy pala. Oo po. So, sa ibang tao na hindi sanay, talagang matatakot doon. Okay? So, yun. Pero ang gusto ko, kung paano natin tatapusin itong usapan na to, is that dapat maisip mo na hindi ka nagpapaniwala sa utak mo na sinasabing magko-collapse ka. Kasi 8 taon na, hindi ka pa nagko-collapse. Klarong-klaro yun. Diba? Oo. Pangalawang kailangan mo makuha ngayon, yung mga paniniwala, hindi yun Teka lang Yung isa, 8 taon ka nang meron yan, pero hindi ka pa nagko-collapse. May isa pa akong gusto sabihin sa'yo kanina. Ano yung sabi ko kanina na una? Advice na lang po anong dapat. Kailangan mo makipag-usap sa professional. Kung kailangan mo naman ng kausap, ang bilis lang yan. Siguro mga 4-5 session ay maayos mo na. Makakalabas ka na. Psychiatrist po, ano ba yung sa neuro? Sa isang taong may cognitive behavior therapy, hanap ka ng CBT practitioner. Yun ang evidence-based, scientific sila. CBT. Ano yan siya, Doc? Cognitive behavior therapy. Yung ginagamit ko sa iyo ngayon na style,
na pinapakitaan kita ng ebidensya kasi may mga maling pag-iisip eh. So yun yung tinatama natin. Gaya niya, di ba tinatama ko sa'yo na, 8 taon ka na palang may may takot sa pagko-collapse, ba't hindi pa rin nangyayari? So ibig sabihin may ebidensya ka na hindi totoo yung iniisip mo na pagko-collapse. Yun na-realize ko na. Yun nga, hindi lahat ng belief mo ay totoo. Okay? Hindi yung mga pinaniniwalaan mo totoo. Gaya niya, sabi mo, magko-collapse ka. Hindi nga siya totoo eh. Kasi 8 taon na hindi ka pa nagko-collapse. Nag-gets ka na po. Okay? O, sige. Kanina po, blanco ka po eh. Hindi ko maano yung ganito Sorry. pala. Kanina po, blanco ako. Hindi ko maano yung sasabihin ko. Okay. Ito kasi po, Doc, pag may kaharap ako, parang wala akong ano, yung mindset ko, parang nawala. Blanco. Okay lang yun. Okay lang yun. Pero pag magtagal, okay rin naman. Ayun naman pala. Ko na yung sasabihin mo. Ganun Thank you talaga. sa advice. Ganun lang talaga kasi hindi ka handa ngayon eh. Biglaan lang din usapan natin. Opo. Diba? So, okay lang yun. Hindi siya big deal. Wala siyang problema. Next time, pwede pa rin ako ng advice sa'yo, Doc, ha? Teka lang, wait lang. Ikaw ba ay follower ko sa YouTube o sa TikTok lang? Sa TikTok lang ata. Oo. Okay. Hanapin mo yung pangalan ko sa YouTube. Doon ka matututo. Yung pangalan mo po. Ayan, yung Same. pangalan ko sa TikTok ngayon. Same pa rin. Okay. Hanapin mo sa YouTube yan. Hanapin mo sa YouTube yung pangalan ko kasi may mga videos ako doon, pinapaliwanag ko kung ano nangyayari sa isang tao may anxiety disorder. I-follow po kita. Thank you. Maraming salamat ha. Thank you po sa Thank you. advice. Bye-bye. Surely. Happy Sunday. Happy Sunday. Okay. Sige, I think I'll end muna ngayon. Maraming salamat sa inyo guys. Thank you. Bye-bye.